umaalma para kumbaga hindi malaman about doon sa mga kasamahan niya diyan sa Senado. O eto mga bossing, no? Yung sa Diskaya ho, mga kababayan, lalo-lalo na yung nakalaban ni Vico Soto diyan sa Pasig na si Sara Diskaya. Yung mga luxury asset po, mga bossing, yung mga ipinakita nila, no? Mga ipinakita nila eh mukhang iimbestigahan. Oh, 'di ba? Mukhang iimbestigahan ho mga kababayan. Sandali, Win. Ayan. Mga luxury asset ni Sara Diskaya at ng kanyang asawa iimbestigahan at isa sa ilalim sa audit ng BIR. Yung mga Diskaya ho, mga bossing, nag-umpisa yan isiwalat ni Vico Soto eh. Nag-umpisang isiwalat ni Vico Soto at nakita nga ho mga kababayan, doon sa isang lugar, meron talagang mga hindi tapos na mga flood control. Meron talagang mga nakatenggang mga flood control at imbis na ho makatulong no para makontrol yung pagbaha at madalian na mawala yung pag-ipon ng tubig sa kalsada hindi po mas ano pa ho mas nakakadagdag pa ho mga bossing dagdag sa pagbaha kasi nababarahan ho yung mga kalsada di ba? So ngayon sabi ni Senyora, arbor ko na yung payong sa kotse, madam, para hindi na maisama sa audit. Alam niyo ho kung anong kotse o sasakyan yung sinasabi doon? Rolls-Royce ho yun no? Rolls-Royce na kapag ka binili mo yung sasakyan na yon, may kasamang payong. Yun nga po yung ipinakita. At eto din isa sa banat yata ni Vico Soto na mayor ng Pasig is bayad daw o binayaran daw si Julius Babaw ng 10 milyon sa pagkakaintindi ko ko. Sabi ko naman, iniisip ko, hindi ako makadiskaya dito Hindi ako makadiskaya dito. Iniisip ko lang talaga kung paano i-connect yung sinasabi ni Mayor Vico na nagbayad ang Diskaya para dito sa interview na yon. Kasi parang wala namang magiging connect doon sa negosyo nila, no? Parang puro pagyayabang lang po ang ipinakita nila doon sa vlog na iyon. Kesyo 100 mahigit yung kanilang mga luxury car at yung iba hindi nagagamit. Di ba? Yan iimbestigahan yan, aalamin tama ba yung mga asset, yung mga property nitong mga ito, no? Sakto lang ba doon sa kanilang mga kinikita, kabayan ko, kapatid ko ng Cereza Post, nandiyan ka na, pagka hindi nagtugma ho yan, mga bossing, naku po, posible, baka mailit ng bayang Pilipinas yung mga pagkadami-dami na yan. May mga nagsasabi pa nga po di ba? Nako, mukhang Janet Napoles the second itong mga ito Sabi ni Leo, no? Nauna naman ang kaso ni Kibuloy sa US. Dapat lang harapin niya yon sa Amerika. Nako, oo. Pag-uusapan natin yan, no? Sabi ni Ben Pen, may tamang panahon na ipapadala si Kibuloy sa Amerika kasama ng rocket ship. Ano yun? Ibabala si Kibuloy? Mamaya ho natin yan pag-uusapan mga kababayan at mukhang may umiiyak na DDS. Meron dito, ayan, isang bagsak nga doon sa mga kasulad natin. Sabi ni Orion Castillo, si Romualdez nga, bilyon-bilyon na nga ang binubulsa. Mga bingi ba kayo? Nasaan ang ebidensya? Yun ang sasabihin natin at itatanong natin sa kanila. Di ba? Ganito lang kung kasimple yan mga kababayan Kapag kayo, nagsabi kayo na si Romualdez magnanakaw, si Romualdez may ibinubulsa na mga pera ng bayan, nakaakibat, nasa background agad yung ebidensya ninyo. Kagaya nung kay Sara Duterte, di ba? May anomalyang nangyayari sa OBP at may anomalyang nangyayari sa Department of Education ni Sara Duterte. Ano po ang ginawa nung mga nakasaksi noon? Nilabas nila yung ebidensya. Inilabas yung halos
900 na mga resibo, no? Na galing mismo sa OBP at galing mismo sa Department of Education upang ma-check. Nilabas agad, pinakitaan agad. Di po ba? Ganon dapat. Kapag ka meron kang sinasabing pagnanakaw, pag meron kang itinatanong o meron kang gustong alamin, tapos nakakita ka ng butas, ilabas mo yung ebidensya mo. Eh yung sa inyo, ang pinapakita nyo kay Romualdez, yung mga bulto-bulto daw ho na bag, mga kababayan, nandun sa ibabaw. Meron daw 150 million, no? Kada bag na kulay itim. Sabi ko, ano to, panahon pa ng dinosaur? Panahon pa ng dinosaur ho yung mga ganong estilo, mga kababayan. No, yung tipo ho bang cash pa yung abutan? Wala bang wala bang money transfer, wala bang wire transfer, o wala bang manager's check? Mahina ang kokote ho kasi ng mga DDS eh. Di ba? O balik tayo dito. Nako, posible kaya na itong mga luxury asset ni Sara Diskaya, lalo-lalo na yung mga kotse ho, ay mailit ng gobyerno? Posible kaya iyon? No, kung sakali na mapatunayan, mga bossing. Sabi ni Siro Kanzaki, labas muna ebidensya laban kay House Speaker. Wala eh, kasi yung mga DDSO sa pangunguna ng Vice Presidente, panay ho ganyan. May utang sa akin ang Luistro. Hindi ako binayaran ng Luistro. Anak ng Tokwa nung sinagot ni Luistro. Wala na. Hindi na nagpakita, hindi na sumagot ang Vice Presidente. Tahimik na, nganga na. Oh. Ganyan lang ang mga DDS, mga kababayan. Wala po silang mga basehan, wala pong mga ipinapakita ebidensya. Basta babanat kami. Basta ang sasabihin ko, magnanakaw si Romualdez. Okay na yon. Paano pag hinanap yung ebidensya? Eh di wag ka na sumagot ulit. O di ba? Ganon na ganon yung mga Duterte, mga bossing. Sabi, grabe pala ang yaman ng mga Biskaya o Diskaya. Magkano ba ang nakontrata nila sa flood control at ano ang mga natapos nila? Dapat ma-lifestyle check sila at malaman kung saan nanggaling yung kayamanan. At yan nga po, mga bossing, ang gagawin sa kanila. Malaliman ho ito, ha? Malaliman ho ito. Eh kasi nung isang beses ho, merong press conference para sa kanila eh. Hindi na ho nila inatinan yun. Hindi na ho nila inatinan yun. At sabi ko nga, akala ko, siguro baka nagtago na yung mga yun, ha? No? Mahirap pong kalaban ang gobyerno ngayon, mga bossing. Bakit to? Eh talagang kapag ka ikaw ay may nagawang mga problema, pagka ikaw ay inirereklamo, pagka ikaw ay umaabuso sa kapangyarihan, nako, may kalalagyan ka, mga kababayan. Kahit nasabihin mo pa na ikaw ay kaalyado namin, ka-uniteam ka namin, yari ka. Kailangan mong harapin yung mga inirereklamo sa iyo. Tingnan mo si Roque. Si Roque nagtatago hanggang ngayon. Iba na yung itsura ni Roque, parang kulubot na kulubot na rambutan na ho, mga kababayan. Si Roque. Di ba? Iba na itsura eh, sobra na ho yung stress. Biruin mo ba naman, maraming luxury car ang mga Diskaya, Bentley, Rolls-Royce, at isandaan daw. At karamihan daw doon hindi na nagagamit. Di ba? Yan ang maganda, magkaalaman ho, mga bossing, no? Magkaalaman, baka kuha lang ng pondo ng gobyerno ang mga ito. Pag nakuha na, bahala na kayo dyan. Bahala kayo kung hindi matapos o matapos o hindi matapos. Importante, bayad na kami. Di ba? Baka ganon. At makikita at malalaman ho yan, mga kababayan. Kaya lang, ang iniisip ko, baka po pag pinatawag na doon sa mga hearing, hindi po sumipot. Kagaya po nung sa press conference ho, mga bossing.